Hello mga bro. For today's video, sishare ko lang ang aking dinaanan ng pauwi ako ng Maynila. Dito sa may bandang San Miguel, Bulacan. Lalagpasan natin yung mga traffic na lugar ng Ildefonso at saka San Rafael. So, tingnan natin. Ito ang purpose nito is para makaiwas tayo sa traffic. Siyempre, nature tripping na rin. Tingnan nyo, kaya ganda ng mga tanawin na dadaanan natin. May mga hayop pa. Okay, so kapahan natin kung paano tayo lalagway. So let's go na. Come on. So ituturo ko sa inyo paano. So ito ang mapa na ating dadaanan. Magsisimula tayo dito sa may arc na palabas na ng boundary na ng San Miguel at saka ng Ildefonso. So dire-diretso lang hanggang sa marating natin yung isa pang tulay dito. Sige, pagdating dito sa may tulay na ito, paglampas na yan, meron isang maliit lang na kali dyan na lilikuan natin, pero ingat lang tayo sa pagliko sa kaliwa dahil maraming mga sasakyan. Eto. So maliit lang siya. Ang purpose nitong daan na to is para makaiwas lang sa traffic. Although ganito yung mga daan, at least hindi tayo gaano mahirapan sa lalo sa mga motorcycle riders. Hinto kapag may mga traffic sa bandang likod. So ayan, makikita rin natin napakaganda ng lugar. So para rin na tayong nature tripping. May mga puno at saka mga green tanawin. Diba ang ganda? Ayan, ang sarap ng hangin pag wala pang gaano traffic. May mga dumadaan din ng mga motor, pero hindi ganun kagaya nito. Ulan-ulan pa ng panahon na yan, kaya medyo basa ang kalsada. Pero okay lang. At least para sa akin, mas okay nito kaysa dun sa lugar na maraming dumadaan. Hindi ko masasabing shortcut, pero masasabi ko mag-enjoy kayo sa biyahe sa lugar na to. Ayan, napakatahimik pa. Masarap dumaan pag ganito. Pero sa palagay ko, shortcut na rin to. Around 4 kilometers ang layo nito mula dun sa highway hanggang doon sa kanto ng palengke sa bandang Volta. Anong street yan? Ayan. So may mga bahay-bahay na rin dito, marami. Tapos mayroon ka pang masasalubong ng mga hayop gaya ng ito na, baka. O diba? Nakaiwas ka na sa traffic, nag-enjoy ka pa sa nature, sa lugar. So dire-diretso lang. Medyo mababa rin itong lakbay nito, medyo mabago, pero hindi naman ganun kabakulan. Yung mga part lang talaga na highway, yung quality ng mga semento na nilalagay dyan. So maulan nung umuwi ako at pauwi ng Pangasinan, medyo basa. Ayan, so malapit na ako sa palengke, sa may kanto. Paglampas natin ng maliit lang na palengke yun kakaliwa na tayo papunta po sa may NLEX extension. Tsaka pala ito yung daan na pagdudugtong na natuklasan ko sa NLEX extension. So makakaliwa tayo dito sa may, kalimutan ko na street na to, pero ito yung una kong street na dinaanan. V ang sinang Volta sa ganun. So
So malapit na tayo sa may extension, NLEX extension. Ito na, may motor lang sa harapan natin pero overtake na tayo. Ayun. So hindi tayo dadaan sa may mismong harapan ng NLEX extension kasi pag umulan maputik yung part na yun kasi hindi pa siya sementado. Mga 300 meters ang haba, no? Pagbasa, putik. Pag tuyo naman, sobrang alikabok. So malapit na tayo. Ito na. So dito sa may putik-putik na yun, yun ang totoong daan. Pero lalagpas tayo ng konti. Doon tayo sa part ng Eskinita. Doon tayo sa Eskinita mula. Yun na ba yan? Pandaran pa pala. Paglampas yung ng tulay na maliit Imbornal. Ayan, ito na. So dito muna tayo sa maliit na Eskinita nito. Maputik kasi sa part na yung talagang daanan, kaya dito muna tayo. So pag nalampasan na natin ito, tara, may mga pa mahaba ng konti pero hindi naman ganun. Ayan, tara, nandito na tayo sa NLEX extension. So thank you for watching, see you in my next video.